Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, tinalakay po natin sa isang editorial ang pagkabahala ng presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na si Cardinal Pablo David sa paglaganap ng online gambling. Nagbabala siya sa isang social media post na kung hahayaan nating mamayakpag ang online gambling, isasakripisyo natin ang isang henerasyon sa altar ng madaling kita. Noong isang linggo, ang buong CBCP ang naglabas ng pahayag ukol sa tinatawag nitong moral at panlipunang krisis dahil nga sa online gambling. Ayon sa ating mga obispo, malalim, malawak na suliraning moral na nakakakubli sa anyo ng libangan at teknolohiya ang online na gambling. Ikinababahala nila ang nagiging sanhi ito ng pagkapahamak ng marami sa ating mga kababayan. Dagdag pa nila, ang pagkakasugapa sa online gambling ay isang malinaw na anyo ng pagkaalipin. Idinisenyo raw ang online gambling para mahuli sa lambat ng pagkagumon sa sugal ang mga tao at malulong sa akala nila ay inosenteng laro at panandaliang aliw lamang. Binigyan din nila ang turo ng ating Santa Iglesia na ang pagsusugal ay mali kung ito ay nagdudulot ng pagkakalulong at pagkaubos ng dapat ay para sa pangangailangan ng pamilya at pag-unlad ng tao. Kaya't sang-ayon ba kayo sa obserbasyon ng mga pastol ng ating Santa Iglesia? May mga kilala ba kayong tila nagiging alipin na at bihag na ng tinatawag nating online gambling? Abay, na-addict na, ika nga. Matagal ng bahagi ng kultura nating mga Pilipino ang pagsusugal at tila hindi naman ito kayang iwan. Salamat po sa bagong teknolohiya, naging mas madali pa nga ang pagsusugal. At ito ang lubhang nakakabahala. Sa totoo lang, kapanalig, nalalantad sa ganitong gawain ang mas marami sa atin, kabilang ang mga kabataan. Ang mga kababayan natin mahihirap, nahihikayat pang itaya ang natitira nilang pera para sa tsansang lumaki ito sakaling sila ay manalo. No? One time, big time, ika nga. Kaya umusad sana ang mga panukalang batas na naglalayong i-regulate ang online gambling. Pinakatuon ng mga ito ang pagtitiyak na hindi makapaglalaro ang mga menor de edad. Hindi na rin daw dapat nakokonekta sa mga online gambling sites ang mga online payment platforms o e-wallet. Sa Kongreso, isa sa mga nagsusulong ng panukalang batas na ito ay ang Akbayang Party List. Sa Senado, naghahain ng online gambling bill si Senador Juan Miguel Zubiri. Tinawagan niyang silent epidemic ang tinatawag nating online gambling addiction. Banggitin lang natin uli dito ang ilang panawagan nga ng ating mga obispo. Para sa gobyerno, ang kapakanan ng taong bayan, lalo na ng kabataan, ang dapat na prioridad sa halip na kita mula sa mga online gambling sites. Ideklarang iligal ng gobyerno ang lahat ng uri ng online gambling. Hindi na ubra ang paalalang keep it fun, game responsibly. Para sa media at advertisers, isama na natin ang mga celebrity endorsers. Maging responsable sila sa mensaheng ipinararating nila tungkol sa online gambling. Ipaalam nila ang totoong epekto, negatibong epekto, masamang epekto ng pagsusugal. At para sa ating lahat, makibahagi tayo sa mahagbang ng simbahan na tulungan ang mga nalululong sa online gambling. Tumugon tayo sa panawagan ng ating mga obispo na palayain ang mga bihag, katulad ng ipinahihiwatig sa Lucas 4:18. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila sa halip na konsintihin ang kanilang ginagawa at husgahan ang kanilang pagkakalulong sa pagsusugal. Gaya ng anumang adiksyon, mga kapanalig, ang pagkalulong sa sugal ay isang isyong pangkalusugan. Sa ating kanya-kanyang pamilya, bantayan natin ang isa't isa, lalo na ang mga bata.
Ano ginagawa ng mga bata sa kanilang mga gadgets. Maging mabuting halimbawa tayo sa kanila. Alalahanin natin sa tuwing may nalululong sa sugal, may pamilyang nawawasak at may kinabukasang nalalagay sa peligro at sa alanganin. Kaya mga kapanalig, gaya ng sinabi ng ating mga obispo, hindi tutol ang simbahan sa anumang uri ng libangan. Mahalaga ang play sa buhay ng tao. Pero hindi mananahimik ang ating simbahan sa harap ng mga banta sa dignidad ng tao. Katulad ng tukso ng pagsusugal. Ito po'y hindi magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Negatibo ang magiging epekto nito. Kaya't magbago na po tayo ngayon na. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.